Okay, so good morning. So, binigyan ko lang kayo ng update. Pero ngayon alas 6 ng umaga. Ang date ngayon ay hindi makita pero January 6. So, January 6 ngayon. 6 ng umaga pero yan madilim pa. Umuulan din kahapon eh. Ay, kagabi or kahapon yan. Yan ang basa. Hindi ko sure kung kita. Pero ito yung mga ano natin nasa bottled waters natin na setup. Hindi masyado maganda tubo kasi nga mainit siguro, madalas uminit yung tubig nila kaya nahihirapan silang lumaki. Tsaka yung ginagamit kong nutrient solution dyan ngayon is hindi bagong timpla, kumbaga yung pinaggamitan ko na lang dito sa ating taniman. So ito ay yung batch 36. Tama, batch 36 natin to. So ito yung next inline ng harvest natin after natin doon. Pero kasi ano pa yan eh, January 9 pa yan. Pero hina-harvest natin nag-start tayo ng January 4. So ngayon mag-harvest ulit ako ng 3 peraso. Then after nyan, after ng January 9, 1 week after, which is January 16, is ito naman yung next batch natin. So ito is master blend na walang pH down. Then ito may pH down tsaka yung nandun. Ayun, nag-iisa doon. Yan yung batch 36 natin. Then yung batch 37 natin is ito. Yan. So kahapon may nakita kayo namatay doon, 'di ba? Ayan na yan. Yung maliit na yan. Yan yung may namatay kahapon. So, since may excess ako, tas nandun lang sa indoor nursery, kinuha ko yan yun. Magkakabatch yan, pero mapakikita mo yung difference niya. Kasi nga, nasa indoor nursery siya, hindi siya full strength ng nutrient solution. Siguro mga half or 3/4 lang yung strength doon. And yung araw na nandun ay LED light lang. So, for seedling lang talaga siya. Hindi siya kasing intense dito sa labas. Pero mapapansin nyo, yung iba dito, or yung 90% dito is malalaki na. Yan. Magkakabatch yan. Ito lang, medyo na delay lang to. So, ganun talaga. Hindi yan magiging 100% na pantay-pantay sa setup ko. Pero kasi yung iba talaga yung mga high-tech growing system, siguro 90% uniform yung tubo ng mga tanim nila. Pero syempre, malaki din naman investment doon. So ayan, so far so good naman tayo. And nilinis ko na rin to. Ito, nilinis ko na rin kasi ilalagay ulit tayo ng isang 1x1 dyan. Para makompleto na natin kasi tatlong 1x1, tatlo. So parang dalawang 1x3 na to. Tapos meron pa tayong 4 na 1x3. Meron pa nga tayong sobra dito eh. So iniisip ko baka dyan natin, hindi ko lang kung anong pang ilalagay ko dyan. Pero gusto kong ng kangkong. Gusto ko ng kangkong. For personal use lang naman. Tapos doon na lang natin ibubuhos ng lagi yung natin. Yung tawag dito. Yung sobrang nutrient solution. Kasi yan may mga nakabakante dyan. Ayoko naman kasi ibuhos ka agad dyan. Sayang naman. So pinandidilig ko rin yan dito sa ating mga tanim. Pero since umulan, yun lang. So yan, kasi nilinis ko yung box dito eh. Nilinis ko. So okay na naman siya, ibabalik ko na lang yung box dito, nalinis ko na kahapon. Tapos ito naman yung susunod, tapos actually yung pa, dalawa, may isa pa doon, tapos ito pang dalawa, tapos yung 6 pa nandyan. Madami talaga. So ang iniisip ko kasi kung saan ko ilalagay yung next batch, mas maganda kasi dito sa 6 eh. Para magkakasama ba? Kasi unti-unti na rin nating aayusin na magkakasama sila sa isang batch. Or kung kayanin ko na maubos ko to, up until Wednesday, dito ko na siyang ilagay yung next batch. Pero pwede ko naman siguro ihabol yun, ayusin ko lang. Ang problema ko lang to kasi ang hirap tanggalin ng takip, bigat pa. Ayan. Ano na ba tayo dito? Anong batch na ba to? Wala ko nilagay ko yung batch nito dito eh. Ayun sa gilid. Hindi mo lang kita nyo ba? Ayun sa gilid. Ayun sa gilid. Batch 38. Ito yung batch 38 natin. So yung next natin sa Wednesday is batch 39 na by plan. Doon ko dapat ilalagay sa ating unang-unang 1x3. Yan.
Pero kailangan linisan ko na rin yung ano niyan yung UV plastic. Iniisip ko nga, lagyan ko na lang siya nitong mga PVC, tapos palitan ko ng UV plastic. Kasi meron tayong sobrang UV plastic doon na ganito din. Kasi nga, kung mapapansin nyo, masyadong sakto siya. Yan, ang hirap ng setup. Yan, pwede ko ring i-fix, tapos yung opening na lang niya dito sa gilid. Katulad ng opening natin dito, yan sa gilid. Ayan sa gilid. Ganun na rin sana gagawin natin dyan. Pero tingnan ko pa kung ano mga magagawa ko. Pero so far, so good naman lahat. So yan, lahat yung 6 na hindi linisin ko. Hindi naman ganun katagal tayo maglinis. Siguro abutin ka ng mga, matagal lang 20 minutes sa isang box. Sabi mo 10 minutes lang. Matagal din, in a way. At kukonsumo ka pa rin ng oras. So malamang 1 oras kung lilinisin tong 6, masabi mo ng 2 oras. Safe to say na yung 2 oras. So yun, yung pinagtitrim kong tanglad tumutubo na naman. Kasi lalo na't naulanan, sagana naman sila sa tubig. Pero hindi na sila ganun ka-healthy tingnan yung iba. Kasi nga, una, sobrang dami na ng ugat, hindi na masyadong masustansya. So usually yung sustansya nila nagagaling na lang din sa dinidilig ko na excess ng tanim natin. Anyway, yan. So far, so good. So, maganda yung naging experiments natin. Nasa master blend, possible master blend na muna ako sa ngayon. Although, meron pa ako Nutri-Hydro dyan. Hindi ko pa lang natitimpla. Kasi yun, syempre, titimplahan pa natin. Yan. So, tingnan natin kung anong mangyayari pa. Pero ito pa lang i-share ko sa inyo. Naalala nyo yung mga ano dito, mga uod-uod. Nakita ko dito yung isang ayun dito pala siya nagkukun. Ayun yan yung kukun niya. Iniisip ko kasi nakasabit siya dito sa mga dahon-dahon or sa halaman. Yung pala nagpunta siya dito sa ilalim para gumawa ng kukun. Kasi from maliliit na green, lumaki siya na green, tas naging orange siya. Hindi ko lang alam kung anong itsura nito pag laki or pag paglabas niya dyan sa sa pupa stage. Pupa stage yan, di ba? So anyway, ayan. Pumulaklak na rin yung kalachuchi ng nanay ko. Ayan, yung iba nagre-recover na rin kasi di ba minukbang to ng mga uod. Tapos pinabayaan ko. Sama ko yun. Pero yun, tinignan ko lang kasi. Magre-regrow naman yan. Maganda naman ugat niyan. Re-regrow ulit yan. So far, so good. Ito rin yung mga tanim ng nanay ko. Nilagay niya muna dito kasi kulang ng araw dun sa baba. So, yun lang. Wala naman tayo masyadong major pa so far. At since bakante na yung garahe, ayos ko na yung ilalagay natin dito. Malamang dapat 1 by 1 lang kasi tsaka mataas yung elevation. Kasi yung mga luma akong gawa mababa, mapansin nyo. Mga 1 by 2 ko. 1.2 pala, 1.2. Mababa. Pero yung mga bago kong gawa, ayan. Ayan. Lahat yan matataas. Tsaka yun yung bagong 1 by 1 natin. Mataas yan. So ito kasi, mag-experiment naman ako dito. Ibababa ko. Kasi, di ba, kung naalala nyo, ang problema ko, pag binaba ko yung box, pag umulan, maaanggihan. Yun yung isang issue doon. Anyway, so update ko na lang kayo. Pero sa ngayon, harvest muna tayo ng 3 at bibigay natin sa ating puwesto. Okay, see you next updates. Bye-bye.